Kung mahilig kayo sa adventure at kung mahilig kayo sa mga relax and whatsoever, pwede kayo dito. Na kahit from afar makikita niyo yung ganda niya. Kaya dito mga accommodation na pwede niyong tignan. Pagdidilig sa ganyan. Hello guys! I'm back again with another video at ngayon ang aming third full day dito sa Davao at guys, ngayon share ko sa inyo yung pupuntahan natin. Pupunta tayo ng Kapalong Tugtugan Falls, Cliffs Cafe, the First Glass Bridge in Davao Region, Urias Peak, Emma's Point and Monte Vista Resort at Punong Seafood Restaurant and Nature Park, okay? So binasa ko na para detailed kong maibibigay sa inyo, okay? So ngayon, share ko lang bago tayo magsimula, dapat guys, dito kapag pinanood nyo itong video na to, panoorin nyo yung buong Davao series ko dahil medyo baka malito kayo kasi ito pong trip na to ay inimbitahan po ako ng Tourism Promotions Board of the Philippines. So, ibig sabihin, siya, parang DOT, Department of Tourism ka-tie up niya itong TTB at ngayon, with them, lilibutin natin ang Davao Region. So, ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga best na pwedeng puntahan dito sa Davao Region at guys, syempre, ituturo ko din sa inyo kung paano magpunta via text. So, sa mga text ko ilalagay kung paano magpunta at mag-comment lang kayo sa comment section kung may tanong kayo at sasagutin ko kayo. Okay? Sasagutin ko kayo, promise. So, ngayon, let's go dun sa falls dahil parang medyo hiking tayo ngayon. So, ayan, naka-short ako tapos sapatos. Tapos, para comfy lang t-shirt, ganun. Ayan guys, so bumiyahe kami ng 1 hour from Big 8 Corporate Hotel at ngayon, nandito na kami sa Tagtugonan. So, ilalagay ko na lang dito sa video kung paano makapunta dito. So, let's go. Okay, guys. So, ngayon nagsisimula na kami maglakad papunta doon sa Kapalong. Sa Kapalong. Nasa Kapalong tayo right now. Oo. Sa Tugtugunan. So, Kapalong, yun yung Davao del Norte, no? Ito yata yung place. Ah, yung place. Tingnan nyo to. Oh my God. Mag-ano tayo? Magsasapa crossing muna. Kasi ang baba pa niya eh. Alam nyo guys, noong una, nakasapatos ako dito. Then, in-advise nila sa akin na magpalit ako ng sapatos kasi mababasa. Tapos yung suot ko pa kasing sapatos, yung puti, at mapuputikan, ganun daw mangyayari. Kaya if ever kapag pupunta kayo dito, is mag-sandals kayo. Which is much better yon para hindi matanggal sa paa nyo at parang perfect na for trekking and hiking. Ayan yung entrance. O, tignan nyo. Entrance fee, 20 pesos per head. Parking fee, 20 pesos per head. And tour guide, 300. Bali ngayon, nasa simula pa lang tayo na papasok sa jungle. Joke lang, hindi siya jungle. Talagang ino-OA ko lang yung word. Pero forest lang talaga siya. Tingnan nyo guys, talaga nga namang buti nagpalit ako. Nasawsaw agad yung paa ko. Naging color putik na agad siya. So guys, grabe. Hindi ko inakala. Tingnan nyo. After 15 minutes or parang 15 to 20. Napakabilis. Nandito na agad kami. Tignan nyo kung gaano kaganda. Nakakatuwa, no? Kung mahilig kayo sa adventure at kung mahilig kayo sa mga nature spot, perfecto. Kasi normally sa Davao, ang lagi pinupuntahan Davao City. Pero hindi nyo nare-remember at hindi nyo naiisip na meron palang mga iba pang hidden spot. Which is ito. Diba? Nakakatuwa. Dayaw, maayong buntag na tanan. Good morning. Welcome to Tagtugunan Waterfalls, Tier 3. We do canyoneering today, but in limited time. We'll try our best na happy kayo na pag-uwi ninyo, no? Na dala ninyo na nakakanyoneering kayo dito sa Kapalong. We have to rappel down 155 foot and we have to climb 87 degrees. Kapit kayo sa sa mga ugat ng punong kahoy. Okay guys, so andito na tayo sa Tagtugunan Waterfall. Ayan. Actually, ibang camera na yung ginamit ko kasi para madali siyang gamitin. Ayun yung itsura yun. Laki. Ang taas. Tapos if ever, dapat tatalon doon or by rappelling. Pero di ko kaya. Bali dyan. Papanik dyan. Tapos pupunta doon. Tapos doon magra-rappelling pababa. Kaya lang kasi guys, di ko kaya yan. Alam nyo naman. Kung OG viewer kayo, alam yung takot ako sa ganyan. Sa mga ganyang activity. So, feeling ko ang gagawin ko, magsiswimming na lang ako dito. Kasi malamig eh. Alam nyo naman ako, mahilig ako sa malamig din, di ba? So, ito. Ayan. O, di ba? Halatang malamig siya. Tapos tignan nyo, mayroon pa yung pababa dito. Ayan, pababa dyan. Pero, mamaya, madali na lang naman yun. Ito lang talaga yung parang nakaka-shock. Okay, ayan, tignan nyo. Ito yung itsura dito sa bandang baba na side na pinakikita ko sa inyo kanina. Tapos ito yung taas, which is ito yung hindi ko kaya. So, ngayon, ilalagay ko lang yung mga gamit ko doon sa mismong bag ko at maliligo na tayo. Because ganito yung mga gusto naman natin pinaliliguan instead sa mga swimming pool. Pansin nyo, hindi ako naliligo sa mga swimming pool, sa mga ganito. Ito yung gusto ko. Ito. So, let's start swimming. Tignan nyo, oh. Hanggang ano ko na siya, hanggang pero feeling ko naman wala naman ditong mga pero wala din ako nakikita ditong isda. I love it! Okay. Mababaw lang. Mababaw lang siya, oh. Diba? Hey! Let's go!
Let's go! First babad dito sa trip na to. Ang saya. So guys, ngayon gagawin tayo sa kanyang yung waterfall para makita natin kung malalim ba o hindi. Ang lamig ka tubig. Grabe, artista talaga. Actually, papalalim na dito sa side na to. Ayun, lumalalim na dito hanggang lake ko na. Ayan, so gumumoy ako dito sa isang side and I observed, natingnan nyo, mas malinaw ang tubig dito kumpara doon. Kaya dito muna ako. Alam nyo, so far, napakadami ko ng mga pinuntahan na mga waterfalls, napakadami ko ng mga tinrent or hike. Na kahit pa paano, konti pa lang siya compared sa mga most of the travelers. Pero alam nyo, itong mismong falls na located dito sa Davao del Norte, ang lapit lang niya. Like, hindi ako masyadong napagod sa pag-hike at trek. Kasi, ano lang ang onti lang, parang 15 minutes lang yung mismo nilakad namin. Then, ito, na-reach na namin to. Kaya, sobrang okay naman siya. Okay siya for beginner. Kaya, if ever kung kayo, hindi kayo mahilig sa ganito, tapos andito na kayo sa Davao, consider nyo na din to. Okay siya, and mura lang, and at least, makakapag-enjoy pa kayo ng tubig na talagang malinis galing sa nature. That's mean, walang chlorine. Tapos, pwede kayo mag-amoy na ganyan, so the best. So tapos na tayo doon mismo sa falls at ngayon pupunta naman tayo sa Cliffs Cafe and yung first glass bridge dito sa Davao region, okay? Actually, nag-enjoy ako dito kasi ang lamig and nature vibe tulad ng pinakita ko sa inyo kanina. Mayroon pang time na nag-moment ako talagang hindi akong sasalita, nakalublob lang ako sa tubig. Kasi minsan lang yun once in a lifetime experience lang natin may experience yung ganun. Kaya nung nandito kami sa Davao, so talagang tinake namin yung opportunity to relax and to embrace nature. Tingnan, medyo maputik nga lang, but at least okay naman. At madali lang din puntahan. Okay guys, saglit pa lang ako naglalakad. Malapit na agad kami dun sa pinagparkingan namin kanina. Ito yung mga itsura ng dadaanan nyo. Again, is yung instruction is ilalagay ko dyan sa ibaba. Okay guys, so ngayon dito nga tayo sa Cliffs Cafe at nakapagpalit na ako ng damit. Nakita nyo naman. At papakita ko sa inyo yung food for today's video. So ito yung lunch namin. Ayan. Ito yung lunch. Tignan nyo, merong pakbet. Para siyang tuna. Tuna. Hindi ko alam kung tuna, pero fish siya. Baboy na. Kare-kare, no? Mukha siyang kare-kare. Ito naman parang chicken, I think. Tapos kangkong chips. Ang pinakasikat na kangkong chips meron dito sa Cliffs Cafe. Gising-gising po ito. Yung kangkong. Kangkong chips. Gising-gising po yan, sir. Ang term, ang pangalan. Dito. Gising-gising. Tuna salsa. Tuna salsa and then crispy kare-kare. Bali magkano po sir each? I mean, para po... I don't know kung magkano ang price ni tuna Chef salsa. Lisa. Then chicken dolly with potato Chicken dali. Ano po yung dali? chicken dolly. It's Ito. kanang parang sa sauce sa ano sa type of ano yan na matamis yata, sir. So guys, ngayon, hindi lang kumakain na kami. Alam niyo, nasarap pa lang sa kangkong chips nila. Or gising-gising. Yan ang term dito sa Davao. Tapos puro healthy food yun nandito. Meron mga meat, pero meron mga gulay na kasama. Mga tayo. Parang pakbet nila. Ayan, so kumukuha na ako ng bawat isang food. At ang kanilang rice. Mamaya ililibot ko kayo dito sa Cliffs Cafe para makita niyo yung paligid if ever kapag pupunta kayo dito. Actually, hindi lang siya mismong cafe. Napakadami pang pwedeng makita dito sa area. And dahil sa tuktok siya ng bundok, guys. Sa itong pakbet. Ano ba nasasarap ng kangkong? Parang may coconut ulit, no? So guys, ito, nanonood tayo ngayon ng courtship dance dito sa tribe dito. At ayan, as you can see, parehas sila nagsasayaw kasi ang culture pala dito na kapag kayo lalaki ay parang hinaharana ka or sinasayawan kapag ka sumasayaw din yung babae, ibig sabihin ay gusto niya yung lalaki. Pero kapag ka hindi sumasayaw tulad ng ginagawa ni ate, isa parang hindi niya type. So silang dalawa, match sila and ayan, gusto nila yung isa't isa sa ginagawa nila na yan. Oo nga pala guys, hindi ko sa inyo nasabi kanina na dito sa Cliffs Cafe, dito na din makikita itong first ever glass bridge dito sa Davao region. So ito siya. And actually mayroon akong video, pero ngayon papakita ko na muna sa inyo. Ayun na. Grabe, napaka-presko niyan. As you can see dyan, tumawid ako dyan kanina. Then, ito yung makikita nyo. Like, overlooking view. Tignan nyo, napaka-ulap. Tapos yan, puro green. Kaya if ever kung gusto nyo mag-relax and whatsoever, pwede kayo dito. Ayun na, tignan nyo. Aside from that, ito ang pwede nyo makita dito. Diba, ang ganda? Ayun dyan, Cliffs Corner. Tapos dito, ayan. Ito yung Cliffs Cafe.
Diba? Ganda. So, ikutin lang natin yung bandang likod. Hello guys! So ngayon, andito tayo ngayon sa Orayas Peak at andito pa rin tayo sa Davao del Norte at ngayon, ipapakita ko sa inyo yung place na to kasi ito yung parang vibe na binibigay niya is parang Baguio. Ayan, as you can see, diba napakaganda oh? Napaka-serene, napaka-peaceful. And sabi nila, kapag napupunta kayo dito is parang kung gusto niyo ma-detach yung sarili niyo muna sa super ingay na surroundings, pwedeng-pwede dito yan. At syempre, kung iniisip niyo kung parang theater lang, ganyan, hindi lang siya theater. Kasi meron din dito ang ino-offer na hotel, meron din silang cafe dito, and whatsoever, at mga tambayan. Napakadaming pwedeng gawin kapag talagang gusto niyo peaceful lang yung vibe ng trip niyo. So ngayon, papakita ko na. Yan, ito yung itsura ng cafe. As you can see, ayan yung cafe. Tignan niyo yung vibe. It's giving. And dito, pwede kayong kumain dito ng mga pastries. Tapos pwede din kayo dito uminom ng sikwate o chocolate nila, hot choco, and coffee. Aside from dun sa loob na pinakita ko sa inyo, is ayan, makikita niyo dito, meron ditong open area kung saan pwede kayo ditong mag-move yung mga gustong gawin. Ayan. Tignan nyo, meron ako pa yung tao dito nagmi-meeting. Ayan, open area siya. At napakalamig guys. Dito nyo ito yung background oh. Ganda. Okay, so ngayon pupuntahan natin yung mga rooms dahil yung mga option dito is hindi lang talaga dater. Pwede din kayo dito nga mag-overnight or kung gusto niyo mahaba ang stay, pwede dito yan. Ayan oh, tignan nyo. Diba? Ang ganda ng atake. Sadyang ano lang talaga. Sadyang tag-ulan lang talaga ngayon na punta namin. And at the same time naman, it's giving cold weather naman talaga, which is yun yung nagustuhan ko ngayon. Yung side na yan is, ano yan, function hall nila dito. Tignan nyo, may pond. Ayan. Ay, meron yung mga bibe, oh. Nang lumalakad. Hindi ko lang sure kung naririnig nyo ako kasi nakalimutan kong dalhin yung mic ko. Kaya ngayon, please bear with me, maglalagay na lang ako ng subtitle. Uy, hello, mga bibe! Mga bibe! Ayan nyo, oh. Ang ganda. May pond. Simple lang siya, pero alam nyo, na-appreciate ko yung mga ganyan. Dahil kapag talagang gusto nyo mag-touch sa nature, pwede na yan. Ano kuya pangalan nyo? Hunggas. Kayo yung tour guide dito? Wow. So, everyday, bukas naman to, no? Kahit yung cafe? Yes. Oo. Ay, bakit kayo magko-close? Diba? Tignan nyo, may event sila dito. Kaya if ever kayo, magpunta kayo dito. Kasi ang ganda ng vibe talaga, oh. Parang yung mga napapanood nyo sa movie. Itong pond nyo, ano laman yan? Ano po, may tilapia at koi po. Ay, koi fish! Yes. Grabe. Japanese pala tong lugar na to. Grabe. May tilapia. Pwede kayong kumuha doon para iihaw. Wow. Ang room na yan, ano yan? Yung? Pili na room. Magkano usually yan? 5,000 sir, so, dalawang room. Ay, wow. So, parang yung room na yan, perfect yan for family or small groups. Ayan, tignan nyo, it's giving! Ayan, pumanik tayo. Tignan natin ang ating mga dahinadaanan. Ayan, yung first room. May ilaw ba to? Ay, Sa loob po, hindi. meron po. So, tingnan nyo nakalagay, believe in yourself, stop chasing boys, and start chasing your dreams. Walk again and watch your step. Talagang pang ano to, pang magmo-moment. Wow. Wala siyang ano, no? Wala siyang aircon and whatsoever, pero ang lamig, ah. Kasi dito po, hindi na ginagamit yung aircon sir. Ang lamig, guys. Literally. Tignan niya natin yung ano. Ay, alang ilaw. Ay, naka-off. Naka-off. Naka-off yung switch nila kasi walang naka-check-in. Okay, ngayon, dito naman tayo sa isang room. Ayan, ito yung second room. Yes po. Wow! May puno sa loob. Asan yung puno? Dito sir. Ay, oo nga, ang galing! Ay, natikan nyo, may puno sa loob, oh. Talagang hindi nila pinutol, talagang sinaved nila. Wow. So, saan yung CR? Sa wawa po. Nasa baba. Tapos ngayon, mapakita ko naman sa inyo itong kanilang toilet. Wow! Ito yung toilet nila. Malinis, ha? Cool! Ang linis. Literally, tignan nyo, 5,000 lang to, per night. Dalawang room, tapos may toilet. Okay, so ngayon, pumunta naman tayo sa isang room nila. Ano pangalan ng room niya naman na to? Duchess? O, tapos magkano naman yun for? 8,000 per night. Good for? Good for 8 lang po. Oh, good for 8 bucks. Yan. Ang galing nga meron dito pang bonfirean. If ever no, kasi sila mag-bonfire. Kasi per group to eh. If ever sa mga barkada. Alam nyo, ang ganda dito. Kaya lang, Diyos ko, for the panic talaga. So guys, dito sa mismong mga hotel na sinutour ko kayo, naka-off lang kasi breaker nila. So, papakita ko lang talaga sa inyo itsura. So, 8,000 pesos to. Good for barkadas, groups, ito. Ayan, good for 8 yan. So, 2, 4, 6, 8. Dala-dalawa bawat isa. And ayun yung itsura, malaki ah. Tapos dito may area na parang may space dyan if ever kung ano gusto nyo gawin dyan. Pa-electric kettle.
Ito yung CR. Medyo madilim lang. Ba't nakikita naman siya sa mismong screen? Maganda ha, malinis, mabango. Amoy albatross. Kaya if ever, kung nag-iisip kayo, kapag ka nagpunta kayo ng Davao, pwede nyo na dito i-consider. Kaya nga lang, hindi siya located sa Davao City, Davao del Norte. Which is, ano lang kayo, mag-inquire lang kayo sa mismo city center, tapos mag-hire lang kayo ng habal-habal, tapos pwede na kayo makapunta dito. Kung mag-isa ka, habal-habal din ang bayad, 700 pesos. So parang round trip na yun eh. Kung day tour kung overnight, makipag-negotiate na lang kayo. Mura lang, di ba? Isipin mo, nakalayo ka na sa city lights, sa napakaingay. Nakapunta ka pa dito. So, ayan no. As you can see, meron na naman ditong mga nakasulat na words kung saan magpapabigay good vibes sa mga mag-check-in. Goodness, kindness, you're lovely, sunflower. Actually, di ba Kuya Randy, ano to? Hotel of full of hugots? Yes. O, diba? Full of hugots. Land of hugots daw. So, yun guys. If ever kung gusto nyo magpunta, yung Google Maps link ilalagay ko sa baba. And again, para makapunta dito, pwede kayong mag-hire na habal-habal sa city center, okay? Hello guys! So, ngayon nandito tayo sa area ng pagbabalot dito sa Davao. Alam nyo ba, dito unang sumikat yung grilled balot na nakikita natin sa social media last year. So, ngayon, let's go. Puntahan natin at tanungin natin kung magkano ang presyo ng mga balot nila. Ay, grabe. Katutulog ko lang kasi, so nakatayo pa pala yung buhok ko. Let's go! Ito, tignan nyo. Original grilled balot. Wow! Hello, kuya. Magkano yung ganito? 40 po, sir. 40 yung ganyan. Yes, sir. So, ano yung flavor niyan? May hot and spicy, sweet and spicy, extra hot, at saka sweet. Marami pa tayong kuwan. Paano pala to puntahan if ever? Madalan nyo lang ito, sir, papuntang Davao. Oo. And makita nyo lang din yung grill balot habay. Grilled balot. Ayan no, grilled balot ay tatabay pala. Ayan, grilled balot, grilled penoy, grilled pugo, pizza balot, saka fried balot. Ang galing, ang dami. Ayan guys, tignan nyo. Meron nilalagay na mga garlic and mga leeks. Ang dami oh. So guys, ayan na yung balot pizza. Tignan nyo naman, merong pineapple ba to? Mushroom, onion, tapos balot na chinap-chap. Ang galing naman. Very unique, very rare. Dito nyo lang yung matatagpuan sa Amodia, Balut and Penoy. Dito sa Carmen, Davao del Norte. Ang grilled balut. Regular. Tignan nyo. Ang sarap. Spicy. Sweet and spicy. Hot and spicy. Oh, ang dami oh. So yan lahat ng grilled balot dito sa Carmen, Davao del Norte. And alam nyo ba, ang sabi sa amin is yung balot itself same siya. Pero ang nagdadagdag sa kanya ng lasa at kakaiba at uniqueness is yung mismo mga sauce, mga toppings, yun yung kakaiba kapag kumain kayo dito. Kasi, di ba nga, sabi ko sa inyo earlier is dito sa Amodia, yung original grilled balot na nag-viral before. So, dito na una. Then, umusbong lang sa mga ibang regions sa Pilipinas. Okay guys, so tikman na natin ngayon ito. Grilled balot dito sa Carmen, Davao del Norte. Sweet and spicy po. Ito yung bestseller nila. Ito muna natin yung sauce dahil ayun, sarap. Parang mabuttery siya na medyo manamis-namis na may maalat. Init-init pa siya. Ang sarap. Baka mapasok ako, sir. Though, ang nakakain ko pa lang na sinasabi ko sa inyo, mismong sauce. Ayan, ito yung itsura. Nagalaw mo yun. Ayan. So, ang best Napakainit niya, guys. Oh, umuusok-usok pa. Ayan, lagyan mo natin ng kalamansi. Stop. Sauce. Grabe. Kainin lang natin. I feel bad for the sisig, but ang sarap. Tikman pa ni Jock yan lahat. Hello. Hindi ko na titikman lahat. The best. Dito magpa-provide sila ng hot sauce. Pag-trip nyo. At ang mura lang nyo yan. Like knowing na naging grilled balot na siya na may mga sauce and whatsoever, 40 pesos lang. Ubus ko na. Kainin mo siya ang buo. Nasisir. Yes, ubus ko na. First grilled balot ever done. Alam niyo ba, first time ko makatikim ng grilled balot, hindi ako kumakain ito sa amin sa Nueva Ecija, sa kasama nila, hindi. Ngayon pa lang. Okay guys, so ngayon, tikman naman natin ang kakaibang balot pizza. And actually, dito ko lang din to uli narinig. Like literally, yung grilled balot is naririnig ko siya sa iba't ibang lugar. Pero ito, dito ko lang talaga siya nakita na mayroong ino-offer na ganitong klaseng pizza. Okay, let's taste it. Meron siyang parang tomato effect. May onion. Merong, hindi ko sure kung pineapple yun or mushroom. Let's taste it. Nasa pineapple, ma'am?
Meron. Nagasahan kay pineapple, meron. Maraming white onions, tomato, as in literal na tomato. Hindi siya tomato sauce lang. Cheese, mushrooms. Ayan, maririnig nyo sa background. As per the Pinoy foodie himself, meron siyang tomato na legit. As in, sliced tomatoes talaga. Nananasahan ko na yung balot. Like yung sisiu, yung pizza, tapos yung parang, alam niyo yung feather ng sisiu sa bibig. Pwede pa lang gawing pizza ang balot. Pagkain na to, for me, ang suggestion ko sa inyo, up to 2 lang kasi nakaka-high blood to. Feeling ko nag-iinit na nga yung tenga ko eh. Mamumula na yun mamaya. Hello guys, so tapos na tayo doon sa grilled balot area. And actually, pre-dinner meal lang namin yun. So ngayon tara dito sa Cafe Irenea. At dito tayo kakain ng pinaka-dinner meal natin. Let's go! Grabe nagmamayin space sa lamin ko. Kagaling ko na kasi sa sasakyan. Ito itsura dito. Diba yung vibe? Ayun ang aming food. Tingnan nyo ito, pako. Shrimp, bangus sisig, pansit, kinilaw. Sarap na kinilaw. Good morning guys! So today is our 4th day and kinabukasan na to ng mga previous clips at ngayon ang pupuntahan naman natin ay napakadami pero sightseeing time tayo ngayon. So specifically ang pupuntahan natin dito, basahin ko para mas maintindihan natin. So una is syempre meron tayong pupuntahan na provincial capital which is mi-meet natin ang governor ng Davao, tapos sightseeing tayo sa Agong's House, Denyos, Altamars Mountain Resort, Mount Apo Agri-Ecotourism Park, and Jardín de Señorita, Havens Du Mountain Resort at Monterio Garden Resort. So yun ang pupuntahan natin ngayon. I'm so excited and actually puyat nga ako, matutulog na lang ako sa biyahe. So ngayon, let's go and I'm so excited to see more of Davao region. Hello guys! So ngayon, dito tayo ngayon sa Davao del Sur, provincial capital dahil imi-meet natin ang governor ngayon dito. Grabe, no? Tingnan nyo naman, governor na agad imi-meet natin. Kasi share ko lang sa inyo, kung pinanood nyo yung entire series, inimbitahan tayo ng Tourism Promotions Board ng Pilipinas at ano yan, Department of Tourism, and grabe may participal, nakakatuwa, nakakahiya, and I'm so excited. Let's go. Oh, ayan, Office of the Governor. Ramdam mo na bibisitahin natin ng governor. Pinatawag tayo. I feel honored. Sabi nga ni Melay, like an honor student. Okay na ba kasi? O baka dalhin tayo kung saan-saan? Ano po, visitors from Tourism Promotions Board, and also we have social media influencers po na nila as part of their project po in promoting natin ang governor ngayong destination. So I'd like you to meet the governor, the first state governor of the province of Davao del Sur, Governor Ivon Rodriguez. And her special assistant, and also the former governor. Nakakatawa pala dito guys, para tayo nag-exam hiwa-hiwalay. Ayun guys, so ngayon, andito na tayo ngayon sa Denyos Place dito sa Digos sa Davao del Sur, and actually tapos na natin i-meet yung governor at ngayon papakita ko naman sa inyo yung ganda nitong area na to. Ayan, tignan nyo, di ba ang ganda ng view, ang lakas Baguio City. At tignan nyo naman, Denyos Place ang pangalan niya, and ang barangay is Kapatagan pero hindi naman siya patag, papanik siya. Ayan, ito ang Denyos Family Resort dito sa Purok, Kinambolan, Kapatagan, Digos City, Davao del Sur. So, tingnan niyo accommodation guys. May option dito. Good for 2 packs, 4 packs, and 14 packs. Yung 14 packs, syempre, kapag ka magbabarkada kayo. At yung 2 packs naman kapag ka kayo mag-asawa muna or kasama mo yung friend mo. Tingnan, free hot and cold shower, bath, towel, soap, and shampoo. May kasama na. Ito itsura niya. Oh, hello. Saan ang front desk? Wala. Anong front desk? Oh, ang ganda oh. Ganda, tignan nyo. Nagagandahan ko yung mga ganyan. Ang galing. Wow! So, Kuya Randy, ito si Mount Apo. Yes. Uy, tika mo. Kaya lang sayang nakatakip yung mga clouds, guys. Ano yung tingin nyo may nakalagay dyan? I love Kapatagan. Oo nga. Takot na tayo sa ulan eh, no? Yan, tignan nyo. Oh, diba? Ito itsura nung
mismong place. Ayan. So para dito meron pyramid ng Egypt, tapos ni Eiffel Tower. So guys, nandito tayo ngayon sa Denios Place dito sa Kapatagan, Davao del Sur. At alam nyo ba, itong nasa likod ko, ito yung Mount Apo. Kaya lang unfortunately, is nako-cover siya ng cloud, so hindi natin makikita, at sana mamaya is makita natin dahil isa ito sa pinunta natin dito at gusto kong ipakita sa inyo para if ever kapag pupunta kayo dito sa Davao del Sur ay may option kayo na puntahan na viewing deck, tapos meron dito accommodation, tapos napakalamig ng place, it's giving Baguio vibes. So tignan nyo, dito nakalagay dito sa sign naman na to is yung I love Mount Apo, na kung saan if ever kapag gusto nyo mag-picture, mag-take ng photo, is pwede kayo dito tumayo at mag-post lang. Like this one. Ayan. Ganyan lang. So ngayon, tignan pa natin kung ano ang pwedeng i-offer ng Denios at mamaya ipapakita ko sa inyo dahil gusto ko munang mag-relax at i-absorb ang place. Meron ditong frame. If ever kung gusto nyo ay tatayo kayo doon sa bandang... Ay, wala palang tayuan sa likod. Meron ba? Ayan, meron pala. Ayan, oo, ayan, ganyan. Tignan nyo si Joff, ayan, nakatayo siya. Then, ito yung frame na itsura. Plus, yung background niya is supposed to be dapat Mount Apo yan. Pero may clouds nga. Tapos, yan, meron pa kamay dyan. Doon sa Cebu, may ganyan din. Little Amsterdam ang tawag. So, baka may ganyan sa Amsterdam. Di ko sure. Diba? Galing. Tignan nyo yung kasama ko. Tatayo siya dyan. Actually, noong una natatakot ako kasi ang nipis ng kamay. Tapos, baka mamaya maputol yan pagpanik ko dyan. Pero hindi naman siguro. Hala! Hala, umaalog! Tingnan nyo, super sayang. Mount Apo to eh. Ito, nakikita nyo na yan. Kaya lang wala eh. Kaya if ever, magpunta kayo dito para sure mag-overnight kayo. Kasi mayroon ditong hotel. Para kung hindi nyo makita ngayon, bukas makikita nyo. Okay, so itry din natin pumanik dito sa mismong kamay na yan. Actually, hindi ko alam specifically tawag dyan. And let's go. Let's conquer our fear. Fear of height. Wow. Ay, bilis. Ay. Okay, ngayon, i-picture na tayo kasi meron tayong napakagaling na photographer dito sa Kuya Narj. Mamaya mapakita ko sa inyo. Ganyan lang. Huwag kayong magpapakita na natatakot kayo guys pagka pumupunta kayo sa ganitong lugar. Kasi, isipin nyo, yung mga photos na mga gagawa nyo dito is for kids yan, pang matagalan. Okay, picture na ako. Okay guys, so ngayon dito na tayo sa Agons. area na kung saan makikita nyo dito ay is napakadaming structures na pinapakita dyan is in different tribe. As you can see, tignan nyo. Ang lamig dito, tignan nyo. Ang ganda. Like literally, makikita nyo doon meron dong part na parang mga parang mga infrastructure na kahoy. Tapos meron ding mga semento na kahit from afar makikita nyo yung ganda niya. Diba? Tabi lang siya ng Denios Place. Tulad yung pinakita ko sa inyo sa previous clip. Ayan perfect din to for kids kasi mayroong playground. At pwede din sila dyan maglakad-lakad. Pero syempre, dapat samahan nyo sila dahil pwede sila dyan mahulog. Kasi parang bundok to eh. Ayan. So ngayon nalaman ko na yung facts dito. So yun pala, mismo na yung house tayo nakikita nyo. Si Kiblay yung gumawa niya. Si Kiblay Milan. Tapos inspired yung mismong house sa Agong. O musical instrument yun. And as you can see, ayun nakita-kita dun sa dulo. Yung ganda na infrastructure. Ayan yung house. O diba? Colorful. Merong red, merong green, merong blue, merong yellow, merong pink. Pero yung house na pinakita ko sa inyo is cultural heritage na lang siya. Hindi na siya tinitirhan. Kaya parang tourist attraction na lang din talaga tong area na to. Okay, so finally, nandito na tayo sa ating lunch spot sa Altamers. And ngayon titingnan natin kung ano ang mga pwede nilang mapakain sa atin dito. Ang ganda ng view. Like, literally, hindi ko alam may ganito para dito sa Davao del Sur. Pakita ko sa inyo. Wow! Diba? Ang ganda. Ang social, oh. Literally yan, ha? Pagkita nyo naman, pagpasok nyo pala sa mismong entrance, ang social na, oh. Ayan. Hello! Morning, sir. Morning! Morning! Ay! Wow! May pastries! Ay, ang sarap, oh. Paborito ko to. Diba? Ay, guys, ganyan yung mga favorite ko. Yan ang mga nagpapasaya sa akin, yung mga ganyang klaseng mga pastries. Okay, we're here. Ito na yung food. Tingnan nyo, may Shanghai. Tapos ito, ano to? Crispy pompano. Crispy pompano. Narinig ko siya pero ngayon ko lang siya nakita in person. Tapos ito may sisig, may chop suey, tapos Pork humba. pork humba. Alam niyo ba, pork cacao humba tayo nung una. Pork humba with chocolate. Oo, nung una. Ay, nakaw. Yeah. Dito, yan, kare-kare. Ang aming food. Ganun din, ulit. And that one. As a person with busy schedule. Okay guys, next attraction naman na i-feature ko sa inyo ang Mount Apo Agri Ecotourism National Park.
na matatagpuan dito sa Katapagan, dito sa Davao del Sur. Ayan, as you can see. Lo, ang ganda. Actually, plain and simple lang siya. But, kapag kasi kayo ay gusto nyo yung ganyang view, at alam nyo ito, Mount Apo yan specifically, pero, kasi may ulap, hindi siya nagpakita. Napakadamot ng panahon ngayong araw na ito. At just in case, kung nag-iisip kayo pag pupunta kayo dito, ano ang pwede nyong gawin? Pwede kayo mag-fishing, pwede kayo dito mag-overnight. At yung entrance fee dito is 150 per person. Welcome po dito sa Davao del Sur. Welcome. Welcome po sa Kapatagan. Ito po yung Mount Apo Agri-Ecotourism National Park. It is surrounded, the facilities surround Lake Cometa. So, yun po yung lake natin. Na Cometa? Yes po. Lake Cometa. It is known sa local po na Lake Cometa. And it is a natural lake. Tapos, dinevelop po siya ng ating former Congresswoman Mercedes Cagas. So, para maging ganito po, maging tourist destination po siya. So, ganito, nilagyan po siya ng mga cottages, may pool po dun sa bandang dulo. Then, meron din po tayong villa soon po mag-open na rin. Oh. Pero ngayon, hindi po siya available. Parang, ano pa muna, parang pinifix pa po yung mga kailangan ng mga gamit doon para po magamit na siya ng mga gas. Maybe later this year yata. Ayan. Tingnan niyo, meron ditong lake. Tapos pwede kayo dyan mangisda if ever kung gusto nyo. Sayang kasi doon, no? Andyan si Mount Apo. Hindi natin tuloy makita ngayon. Nagpunta pa naman tayo dito. Medyo malayo pa naman siya. So guys, diba ngayon dito tayo ngayon sa Mount Apo? Ano po yung kasunod ate? Mount Apo Agri-Ecotourism National Park. Oo, hindi na lang kasi gawing resort. At alam nyo ba guys, nalaman ko na taga Nueva Ecija pala siya. Hindi po. Saan ka galing doon? Sa Rizal talaga, Makapsing. Doon sa Rizal, Ako taga Cabanatuan ako, Cabanatuan City. opo. Ang pinakamainit na lugar sa Sa buong Pilipinas. buong Pilipinas. Diyos ko Lord. Bakit ka nandun? Taga doon ka? Doon ka lumaki ka nun? Hindi po, ano lang ako Nag-work? doon, magto 2 years, parang almost 2 years lang. Missionary po. Missionary. Opo. Grabe, Sa ang Bungabon, layo. nakapag-teach ako doon ng isang school year. Sa Bungabon Essential Bungabon Essential School. Ewan po ano nang name ngayon. Oo. Hi, Pero, Essential. ay mag-shoutout ka sa kanila. Hi, taga Essential. Shoutout sa mga taga Rizal. Sa Tama taga ba? Rizal and taga Bungabon. Oo, shoutout din sa mga taga Cabanatuan. Yes. Ayan, nagsama kami dito. Pero, base ka talaga at laki ka sa Davao. At ayan guys, dito sa side na to, tabi lang mismo ng lake is meron ditong swimming pool. Kaya lang, ngayon kasi yung punta namin is hindi siya puno. Like, kalilinis lang, plus ngayon pa lang lalagyan ng water. And syempre, ayun na, bago kayo maligo, meron dong shower kung saan na para malinis muna kayo. At dito naman kapag ka naman magsha-shower na kayo at magpapalit tayo ng damit. Sa side naman na to. Plain and simple but cool. Hello guys, so andito na tayo ngayon sa Harding de Señorita na kung saan dito mag-spend tayo ng 20 minutes at ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano nga ba ang pwedeng makita dito. Na alam nyo, dito sa area na to is nasa part siya ng bundok na malamig. And meron daw parang Eiffel Tower dito. And alam nyo, sikat na sikat yung logo na to kapag if ever na magre-research kayo ng mga tourist attractions sa Davao del Sur. Look, ayun ah. Diba? Yan yung logo na sinasabi ko sa inyo. At meron silang parang pasay na ganyan. Tignan nyo, pag bungad, ito agad yung makikita nyo. Plus dito tayo sa cafeteria nila. Yung Cafeteria de Jardin, established siya noong 2022. So bago pa. Yan. I'm so excited to see kung ano yung offer nila dito. And for sure, meron ditong view ng mismong mga mountains. Ayan, look. Tignan nyo naman. Oo. So yan, no? Meron dito mga accommodation na pwede nyo tignan. Tignan nyo guys, o diba? Meron dito mga accommodation na pwede nyo check-in if ever kung gusto nyo magstay dito sa Jardin de Señorita. Okay guys, so ngayon pupuntahan natin yung pinakamalaking room nila which is yung Violet Room. So ate, magkano usually yan? Yan po sir is 3,000 po siya. Pag weekdays po, good for 2 with breakfast na po din yan siya sir. Pero pag weekend naman po, 3,000 to 3,300 good for 2 with breakfast na po yan siya. So may access na yan sa lahat ng amenities? Yes po sir. Free entrance na po yan siya sir. Then hot and cold shower. Then may may toiletries heater. na po yan siya. Yes Okay, po. so ngayon check natin.
Tignan nyo, cute, ang liit niya, pero ang ganda. Yan, mini dwarf house pala to. Ayan, as you can see dito, merong bed. Anong size to, ate? King or queen? Queen size bed. Ayan, meron dalawang pillow, merong mga towel, tapos merong extra blanket. Ayan, dito sa side na to, meron ditong whole body mirror. Ayan, if ever kung gusto i-check yung OOTDs nyo, ayan, pwede dyan. At meron dito sabitan ng mga coat, ng mga damit, ng mga balanggot. Plus, meron ditong salamin. I mean, meron ditong window na kung saan. Tingnan nyo naman ang lamig. Kahit walang aircon, ma-feel nyo dito yung lamig. And sa side naman na to is meron ditong palibre sila na water dispenser. Pero for sure, wala lang siyang laman ngayon. But kapag meron laman, Yes, sir. re-refill naman siya, no? And dito, meron ditong pa-coffee, tea, and toiletries. Kaya lang wala siyang laman ngayon. Kasi walang nag-check-in, oo. Pero kapag meron, lalagyan nila yan. Plus, ayan, meron ditong extra mattress if ever. So, dito sa side na to, ayan, wala naman nakalagay, but may sabitan din dito ng damit if ever. Tapos, ayan, mayroon silang wifi if ever. Kung gusto nyo kumonek, ayun yung QR code, then scan it lang. Ito yung CR nila. So, ayan yung ilaw. And syempre, may bidet. Alam niyo naman yan, ang pinakagusto natin sa lahat ng mga comfort room na ating pinupuntahan. Plus, ayan, mayroong heater if ever kung ayaw nyo ng mainit. Ay, kung ayaw nyo ng malamig na tubig, pwede kayong maggamit ng heater. And actually, medyo tiny lang, but at least well ventilated, no? I mean, merong salamin, merong window, para merong hangin, ganyan, para hindi kayo suffocated, at meron dito lalagyanan ng towel. So, may sabitan dyan. Tapos meron pa sila ditong Ambi Pure, para mabango, syempre. At may sink. At, ayan. May lalagyanan dito na sabon. At, ayan, yung area ng timba. Okay? So, tingnan lang natin. Ay! Ayan, may tubig. Malakas. Okay guys, so ngayon nandito tayo sa ating next resort, which is dito sa Havens View Resort. So ngayon papakita ko siya sa inyo. And located pa rin to dito sa Davao del Sur. So let's go. Ayan, look! Oh, meron silang resto dito. Koi resto kung tawagin. So ito yung itsura ng entrance. And as you can see, punta tayo. Sana may magandang view. Wow, ang ganda naman dito. Tignan nyo. Ayan. Galing oh. Ay, nice. Okay guys, let's go down. Ayan, nakikita nyo dito, napakadaming mga bansang makikita. Yung mga attractions ng bawat country, meron dito. Ayan, so pababa na tayo. Tignan nyo. Actually, hindi pa tumutubo yung mga ibang mga bulaklak. Pero may mga bulaklak dito, like mga flowers. Dito sa lugar na to actually, dito sa area na to, puro flowers, puro gulay, puro mga fruits ang makikita nyo. And dito sa side na to, which is dito nga sa Havens View, is puro siya flowers. Ayun o. Diba? Actually, kapupunta ko na ganyan kung napanood niya sa, actually, mauna pala ito ma-upload. So, meron ako nakita din ng ganyan sa Taiwan, sa Taichung. Ganyan din itsura, nakakatuwa naman. And welcome to Singapore! Joke! Merlion lang yan. Replica lang ng Merlion. So, alam nyo, ganyan din itsura niya. Mataba nga lang talaga sa Singapore. Kasi I've been to Singapore like 7 times. Pero yan, ganyan din itsura niya. Pero yung baba na yun, medyo matiles-tiles yan sa Singapore. Dito sa side na to, ayan, as you can see, meron kayong makikita dito ng mga rose. May mga rose lang na color red, meron dito mga ibang color. Ay, parang hindi yata rose. Ito, tingnan nyo, meron din dito. Cool. Kasi dito malamig eh. Kapunta na ba kayo ng Amerika, ng USA? O, dadaling ko kayo dyan. Ayan, tingnan nyo, meron dito yung US na inspired ng Statue of Liberty. Ha! Hello guys! Today is another day at ngayon ang ating last full day dito sa Davao. Actually, dito pa rin tayo sa Davao del Sur. And actually, tignan nyo. Ayan, nandito na naman tayo sa isang overlooking place sa hillside. And as you can see, mayroon ako sa inyong papakita na restaurant na matatagpuan dito, which is ang Berry's Farm. Alam nyo, nung pagpunta ko dito, gandang-ganda na ako kasi ganito yung mga gusto kong vibe. Like medyo ma-brown, medyo ma-brick, medyo yung parang ang color niya naglalaro lang sa gray, naglalaro lang sa brown, naglalaro lang sa black. So ngayon papakita ko sa inyo. Ayan, tignan nyo oh. Ang ganda pagpasok nyo. Actually, medyo konti lang yung tao ngayon kasi ang aga namin nagpunta. At napakadami dito mga tables, if ever, kapag pupunta kayo. And ayun na, tignan yung design guys. Oh, tignan nyo. Ang galing. Like literal daw yan talaga. Gulat nga ako nung pagkita ko, ang ganda. Tapos ayun, meron siya nakalagay ng mga design na talaga. Parang alam niyo yung mga nakikita natin sa Netflix. Parang ganun, it's giving that vibe. So yan, tingnan nyo. Dito naman sa side na to, doon sa dulo, mayroon pa dong part na papakita ko sa inyo later. Pero ngayon, magpunta na muna tayo, tanongin na muna natin menu. So ngayon, kasapin natin sila ate at kuya kung ano ang mga ino-offer nila dito. So,
Kuya, tuwing kailan kayo nagbubukas? Anong oras yung opening hours nyo? Everyday kami open then from 7:30 to 7 yung hours ng operation. Okay. Tapos ano yung specialty nyo dito? Aside from strawberry picking. Meron kaming mga steak and then more on pasta. Pasta. Tapos yung entrance, paano kapag ka magre-restaurant dito, need mag-entrance ng 40 pesos pa din doon? So mandatory yon. Okay, so patingin nga po ng menu. Yan, so ito yung menu nila. I-post nyo na lang para makita nyo kung ano yung mga ino-offer nila. Pero dito, makikita nyo agad, pag bungad is yung breakfast. Ayan, sa breakfast nila, Berries Farm Breakfast, 399 pesos. Tapos pinakamura nila yung scrambled egg. Itong scrambled egg na to, may kasama na siyang hash brown, toasted bread, mixed green, cucumber, tomato, and egg. So parang yun ang pinakamura nila. Sa soup, ayan, makikita nyo, i-post nyo lang para makita nyo, hindi ko na iisa-isahin. Tapos ayan, starters, meron silang nachos, may sausage platter, may fried cheese. Ay, ang galing parang ngayon lang ako nakakita ng fried cheese. So if ever, try niyo yan pagka nagpunta kayo dito. Then dito, pasta. Ang dami nilang nasa menu nila, May pasta, may steak, merong main course. Ayun yung main course, ang dami, isang buong page. Tapos dito naman sa side na to is yung mga coffee. Coffee nila pwedeng hot and pwedeng cold. So yung coffee nila nag-i-start sa 95 pesos. Cafe Americano yun. Then yung ice naman is 105. Tapos sa beverages naman is, yan, may pineapple, may Pepsi, merong root beer if ever kung yun yung gusto nyo. Then ayun yung signature drinks nila. Merong strawberry mojito. Puro strawberry guys. So tingin nyo, strawberry mojito is strawberry mojito with vodka, mixed berries. Kaya lang wala na sila nun. Then ayun, mga local and imported na wine, beer, and spirits. So yun ang in-offer nila. Okay, so ngayon mapakita ko sa inyo yung CR. Wow! Yung CR lalabas ka. Ang galing, tingnan nyo yung view. Diba ang ganda? Like mountain talaga. Ayun yung CR. Dito pang babae, ito pang babae, pang lalaki. Diba? So, pakikita ko sa inyo pang babae. Ayan. Ang ganda ng CR nila. May bidet. Yan yung gusto natin, may bidet. Hala, nagulat ako. Ang galing. Tumatalon siya, ate? Ay, sige. Ayan ang tignan nyo. I-zoom ko na lang. Ang galing. Buti, kaya niya yung lamig, no? O talagang pang malamig siya. Nakatali po ba to? Okay. Ayun. Ano pangalan niya? Mupoy, ang galing. Ilan taon na siya? Wala pang 1 year. Ayan, hindi siya pwedeng bumaba o hanggang baba lang siya. Bawal ka bumaba. Sabi, hindi pala nakita kanina. Ay! Oh my God! Kinuha niya yung camera ko. Buti hindi niya nakuha ng buo. Ayan. So, andito tayo sa bandang labas na side. At dito, makikita niya yung mismong labas. Guys, so napakaganda. It's giving very, ano yung sumikat natin? La Presa vibes. At, ayan. Meron ditong area na para sa labas kayo if ever. Ngayon nga lang, kaya lang ngayon umuulan. At makikita niya mismo yung view, Pagka nagpunta kayo dito, makikita niyo. Wow. Galing. Okay, so bumaba tayo dito. Pero kasi, inaayos na pala nila. Gumagawa pa sila ng inaano pa lang guys. Tawag doon, develop pa lang pala yung area. Hindi pa fully developed. But at least, ang ganda pa din. So, ayun yung itsura. Ang lakas ng hangin na narinig nyo ba? Tapos yung mga friends ko, andun sila sa baba. Fruit picking sila. Meron yung strawberry if ever kapag gusto niya mag-pick ng strawberry. So, 150 per grams. And kapag ka isang kilo is 1,500. Ay, 100 grams ata yung 150. Ayan guys, so may area dyan na fruit picking. So yung fruit na ipipick nyo is syempre strawberry. Ayan, ang dami strawberry dyan. Kaya lang kung hindi na ako bababa dyan, if ever kung gusto nyo is 150 pesos yung bayad per 100 grams. Then 1.5 per kilo. So yun yung bayad dyan. Ayun sila ayun, nakikita niyo yung may payong na yan. Umuulan kasi sa masama yung pakiramdam ko ngayon, kaya hindi ako bumaba dyan. Hindi ko pa pala sa inyo napapakita to, tignan nyo. Hindi ko alam kung tawag dito, hinaabutan yan. Pero hindi na siya gumagana. Ang style lang, pang design lang dito sa mismong restaurant. Tapos yun, totoo kaya to, check natin ito. Ay, totoo siya. Talaga may butas. Yan, tapos may piano. Ay, meron talaga. Hindi ba meron? Okay guys, so ngayon dito tayo ngayon sa Cactus Farm dito sa Daudos World. Yan, papakita ko sa inyo kung ano yung collection dito. Yan guys, tingnan nyo, napakadaming cactus dito Iba't ibang kulay. May mga variety kasi na pwedeng itanim direct soil. Kagaya ng may mga color green. Ayun, may mga color green. Pero fully variegated na yellow like that. Tsaka yung mga orange red. Flower yan ng cactus, no? Yes pa.
variety ng Wow. Rubivia. So yan ang flower niya. Ito kuya, usually binibenta nyo to? Yes, po. Magkano binibenta usually yung mga Nagdepende cactus? po sa variety. Meron tayong 200. Itong cactus na to, magkano yung Ito kunyari? is mga tag 200. Meron din tayo. Depende kasi sa sizing. Oh. 200 to 50. Eh yung ganito naman yung parang, ay parang sikat yung ganitong klaseng cactus. Ito kasi ang tinatawag namin na Echinopsis. Ito. Or, common name niya dito is lemon cactus. Lemon. Nagpa-flower siya. Ang flower naman niya is orange na malaki. Grabe yung mga cactus dito guys. Parang ang sarap higaan ano. Parang ang lambot. Joke. Paano kuya diligan niyang ganyan? True ano lang sir, bottom watering yung tinatawag namin. Kung napansin nyo, lahat ng tabs natin is mayroong faucet. Oo. So, binubuksan mo namin. Ginagay. Tapos babahan na dyan. Flash. Ang So, after few galing. minutes, pupuno to. After few minutes, pag-check namin na basa na yung soil, may drainage siya, i-drain na lang. Okay. Galing. Usually yung mga cactus, gano'ng katagal yan dinidiligan after sa next dilig? Depende kasi sir, para dito sa amin, mag-ano kami, minsan once a week or twice a week. So, depende kasi sa area. Minsan kasi, medyo hindi gaano kainit, so matagal ang pinaka-basic talaga is check mo yung soil. Yung ganito, ito yung mga uso sa mga movie. Magkano? Kung ibebenta, magkano ganyan? Depende sa variety din po. Ito, may mga tinatawag natin na blue boy. Meron tayong siguro mga 5 inches or more, nasa 150. 150. Buhay na yun. Ganyan din diligan yan. Ba't parang wala namang bottom dyan? Ito, spray na. Okay lang. Spray. Okay na to kasi hindi sila grafted. Okay. Pag grafted kasi, Ay, mga ganito. Oo. Ito, pwede mo na i-spray. Alam nyo guys, ngayon ko lang nalaman na ito palang cactus. Kapag ka kunyari ganitong klaseng farm, yung ganyan maramihan, di ba dito nakalagay sa parang isang malaking lugar na ganyan na may elevated na walls, ganyan. So, lulunurin pala siya, flooding ang tawag doon. Ganyan yung pagdidilig sa ganyan. So, hanggang sa masipsip, then ganun. Ayan, natin ganyan ginagraft nila yung mga cactus. Ayan, ganyan ginagawa. Pwedeng dugtungan sila. Lahat ng cactus pwedeng dugtungan basta color green. Okay. So, like dragon fruit o ano ba yung tawag dyan. Pero pinaka-basic talaga is ang dragon fruit kasi marami dito sa atin. So, kailangan natin i-prepare siyempre ang base, ang sayon natin na tinatawag. Sayong. Ito, kinukuha namin sa mga mother plants natin doon. So, kagaya nito, ito na yung mga babies nila. So, ipipig lang namin to. Ang straight ka. Galing. At tapos, kuha ka ng sayon niya. Kakat mo din yung bottom part niya. Ito yung susugatan. Nipis lang. Ang importante kasi, may connection yang dalawa. So, then pansinin nyo to, meron siyang bilog. O yung parang, Oo nga. ano sa niya. gitna. Meron din to. Meron Ang tawag dyan, nakalimutan ko na. parang core niya. I-connect mo lang yung dalawa. Kahit hindi totally talaga fix. Basta't may connection lang, okay na yan. So, tissue tayo, then scotch tape. Tapos titape yan. Titape mo lang for 7 days to. Huwag masyadong mahigpit. Para saan po yung tissue? Tissue, ma-explain ko. Huwag masyadong mahigpit ang etong tape. Malamog kasi pag mahigpit. Ayan. And after gawin, ikukulong dyan. For how many days, kuya? For 7 days. 7 days. Ang purpose lang nito para hindi sila matamaan ng direct hangin. Hangin. Ay, pwede ako mag-translate. Oh, pwede ka. Oo, ikaw. Para may dagdag ano. As a translator. Okay. May uso sa tanan, no? So, ang Bagubo Tagabawa from Bagubo Cultural Village, mao ni ang among kinaluto, ang linutlot. Tawag ni siya linutlot, ang native chicken nga giluto sa kawayan. Gets niyo naman. Chicken na niluto sa kawayan. Yes. Uling. Taga lang sa uling. Hindi siya pinapaapoy. Hindi. Tapos, kini ang tinola. Tinola mo yan. Alam ko yan. Ayan. Native chicken. Native chicken. Native chicken. Masarap ang native chicken. Masabaw na native chicken. Ayan. Ginataang gabi. Nataang gabi. Oo, tapos tuyo yung ano, Na may tuyo. may tuyo. Oo, yan. Yung laman, tapos yung dahon at saka yung
buong katawan ng gabi. Yan ang ano. So buong halaman, Oo, buong plant. Oo. Nandyan. Oo, yan. Tapos ito yung kamuti, salad. Sayuti. Sayuti salad. Sayuti Oo. salad. Oo, ano siya. Bukalan ng yung dahon ng sayuti. Asin. Oo. Asin, tsaka ba? Asin, at saka yung bitsin, gamay. Bitsin. Konti lang. Pampalasa. Tapos pampalasa yung luya. tanglad, Oo, okay. para mabango siya. Lagay sa Marinate lang loob. siya. Oo. Tapos yun, i-marinate lang pagkatapos mga So yung chicken, nilagyan ng gata, ilalagay sa bamboo. Tapos saka po siya parang i-grill sa charcoal. oo. Ay, ingat po kayo. Sanay kayo. Sanay na. Itataktak. Oh, nice. Siksik ah. Sulubit siya. Yung mga lamas, kaya lemongrass na siya. So guys, nandito tayo ngayon sa Apo ni Lola. Sikat na sikat to na store dito ng durian. Tignan nyo guys, mayroon pa ice cream dito sa Apo ni Lola kasi 24th anniversary na pala nila ngayon. Dito pwede kayong bumili dito ng mga yema, ng mga pastillas, ng mga sandwich bread na made ng durian. So, ganun. Ito durian ice cream, masarap. Magkano ate ganito? It's only 95 pesos, sir. 95 pesos. Tapos 24th year nyo na ngayon, no? Yes. Oh, so, dito lang kayo may branch. Meron din kami sa Abriza. Abriza May Mall? kiosk- Yes, Abriza Mall. May kiosk kami doon. And we are in partnership with TTI, yung OTOP nila. We are also available sa Victoria Plaza. And we are also have store sa Waterfront Titular Hotel. Available to sa mga supermarket. Not yet. Not Maybe yet. soon, yes. So, maybe ano soon. ate yung main, yung branch location na to? Para malaman We nila. are here, we are located at number 28 San Miguel Village, Matina, Davao City. Kaya if ever guys, kung pupunta kayo dito, pwede kayong bumili dito ng mga yema, pastillas, ano pa yung mga iba nila pwede mabili? Actually, sir, we are offering a one-stop shop for all of our customers. So, makikita nyo dito sa aming store, we have beverages, we have pasalubong candies, and we have also pastries, and we are also offering cold treats for our customers. Thank you! Yes, thank you so much. Hello guys! So ngayon, andito tayo ngayon sa Jack Ridge, which is actually second time ko na dito, at itong place na to, place siya kung saan pwede kayong kumain at pwede kayong mag-view ng mga observation deck na makikita nyo yung entire Davao City. And actually, naka-elevate to. Nasa bandang hilltop to. So, medyo malamig dito compared sa mismo city center. So, ayun yung likod. So, ngayon, tutur ko kayo. Okay guys, so andito kami ngayon sa Blue Gray. At ngayon is magte-taste test tayo ng mga cake nila dito. Kasi yung frap nila hindi mo na ko iinom. So, papakita ko na lang muna sa inyo. At ito yung isa sa mga last few stops namin bago kami pumunta ng Davao International Airport. Ayan, tignan nyo. Meron ditong durian cheesecake and red velvet. Ayan guys, meron ditong pesto sandwich. So ngayon, papatry natin. Ay, malutong. Masarap. Masarap. Yeah, tikman natin. Ayun guys, yung friend ko na food vlogger. So, nire-review niya yung mga food. Masarap naman guys lahat. Like, natikman ko yung iba. Saan ka ba maka-expect ng durian cheesecake? Edi sa Davao. Alis pala to din. Init-init Meron siya. sila ditong tinatawag na cake na may sabaw. Mainit sa durian bar. Sarap guys. Ang creamy. Milky yung lasa niya. Sarap. Ayan, durian bar. Okay guys, so andito tayo ngayon sa Bangkerohan at dito specifically tayo pupunta sa Paz Eatery. And actually, isa ito sa mga pinupuntahan dito sa Davao City if ever. Kung pupunta kayo, make sure na mag-drop by kayo dito at kumain kayo sa eatery dito. And for your information, dito kumain si Ivana Alawi daw at si Maui Taylor, sabi ng tour guide namin. So, let's go. Ayan, Paz Eatery at Bangkerohan. Search nyo lang sa Google Maps. Ito, tignan nyo. Sa lahat na yun, parang gusto ko ito sinigang. Sinigang. Magkano ate usually mga binibenta niyo dito? 110.
100 isang ganyan. May rice na yon? Wala. Oh, 100 pesos daw. Ayan, tingnan nyo. Napakaganda ng place dito. Look, oh, di ba? Wow! Okay guys, so dito na kami dito sa Bangkerohan. Kumakain kami dito sa Paz Eatery. And actually, nag-take out ako dito sa Blu-ray. But, merong masarap dito. Sinigang sa kabulalo. Okay, papakita ko sa inyo. Ayan, oh. Oh my God! Depende sa challenge. Meron ditong lechon kawale, bulalo, at sinigang. Ayan, ngayon dito tayo ngayon sa Bangkerohan Park na kung saan pwede kayong bumili ng mga pomelo, o diba, ng mga pasalubong, mga durian, oh. Diyos ko. Durian ba to? Yes, durian. Durian! Kung bibili daw kayo ng fresh pomelo, di ba madami ganyan, may ninita, may golden, tapos merong orange Davao, ito daw ang bili niya. Masarap to. Golden Fruits Davao. Yun ang best. Tignan nyo, napakadaming mga binebenta. Meron dito mga yema, meron dito mga otap, meron dito mga dried mangoes. Ito ang bilan nyo, oh. Ever dito kayo bumili kay Divine Mercy Fruits. So, ayun yung contact number niya if ever. Kontakin nyo na lang. And bestseller daw yan dito. Then sa Bangkerohan, dito sa Davao City yan, mabibilan. Ayan, ito guys yung marang. Ay, as you can see, yan yung nag-viral this February doon sa Manila. Landmark, binibenta to 400 pesos. Pero dito mura lang yan. Oh, 70 per kilo pala yan, oh. Diba? Sa Manila, 400 yan. Pakita natin yung laman ng Golden pomelo. Magkano kuya yung ganyan ulit? 90 per kilo, sir. 90 pesos per kilo. Oh. Okay guys, so we're here na tayo sa ating last stop bago tayo magpunta sa Davao International Airport. At ito ay isang sikat na place dito, which is ang Rojas Night Market. So ayan, sikat tong Rojas Night Market every time kapag pupunta kayo dito sa Davao City. Iba't ibang street food ang in-offer dito, iba't ibang dessert, and etc. Mga street food na food agad dito. Meron dito mga chicken skin, mga proben, mga fried isaw. Ayun, no? Ganyan. Diba? Ayan, tignan nyo naman, no? Meron dito mga sisig. Ang price naglalaro sa 99 to 180 pesos. Ito yung famous tanghulo dito. Famous tanghulo dito sa Rojas Night Market. Ayan, magkano po? 50 lang po. 50 pesos. Nice. 100. Ayan, no? Tignan nyo. Meron dito black charcoal ice cream. Magkano po? Isa cone, isa cup. Ah, 30. Ayan, o. Tignan nyo, meron dito mga cone. So, alam nyo, ito tinitikman ko lagi kapag nagpupunta ako dito sa Davao.